Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po natin ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ang makasama kayo. 42,054 barangay sa buong Pilipinas upang pag-usapan natin ang Local Government Code para mapagbuti ang serbisyong barangay. Kasama pa rin natin ang napakaganda at napakagaling na kagawad, Kags Marie Formentera Ferreira. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama pa rin po ang ating pinakabagong co-host at pinagpipitagang kapitan, walang iba po yan, kundi si Cap Dondon Francisco. Maraming salamat, Kags Marie. Mapagpalang araw po mga kapwa ko servant leaders. Andito po kami para magsabi na sa ating panunungkulan, may tinatawag na performance speaks. Dito nyo maririnig yan sa barangay tayo. Ayan po, kamusta naman po ang atin pong mga linggo, ang buhay-buhay? Kakabalik ko lang po ngayong episode. Welcome back, SK. Yeah, we miss you. Ikaw ang busy. Opo, mahirap po talaga pag alipin po ng salapi. Char! Oh yes, mahirap talaga maghanap na ekonomiya ngayong mga... Pero bare months na. Yes, opo, ang bilis po ng panahon. Bilis na pa, magpapasko na. Akalain mo yun? Akalain mo, kayo extend ng dati, parang mag-i-extend na naman. Ang panahon, ha? Ang panahon. Hindi ko naramdaman yung bare months. Nasa ospital ako nung pagpasok ng bare. Sinalubong ni Cap Dondo ng kanyang birthday. Oo, na-dengue ko eh. Anyways, sige, SK Mai. Yan po. Yun nga po, kagaya nga po na binanggit ni Kags Butch, malapit na naman po ang Pasko. At exciting po mga nangyayari po sa ating mga updates, lalo na this week. Dahil mainit-init po ang usapan, syempre as always, kung matutuloy po ang atin pong eleksyon, kung ano na po ang mangyayari sa mga nakabinbin na bills sa ating pong Kongreso. At yun nga po ang pag-uusapan natin ngayong segment po natin ngayong araw na ito. Ngayong 3 days to go na lang po mga kabarangay bago po mag-recess ang House of Representatives at Senate of the Philippines at nabinbin nga po sa second reading o yung hindi po natuloy di umano na sponsorship speeches ng mga authors ng panungkalang setting of 6-year terms for barangay officials. Ano na po ba yung lagay ng proposal? Ngayong 72 hours na lamang po ay tigil muna ang legislative work at filing na po ng COCs. Ayan. Maraming salamat. Ako po, alam nyo na nakapagsalita na po ako dun sa special greetings episode po ng sa Barangay Tayo. Kaya nais po natin kunin ang mga pagkulo-kulo or ideas ng ating magaling na kagawad at kapitan. Kags Marie, ladies choice. Okay. Alam mo, ito talagang hinihintay nating lahat, di ba, Kap? Lalong-lalo na ang mga incumbent officials. Kung ito po ba ay mapapasa or hindi. But gaya nga po ng sabi natin, nasa plenary pa lamang po. So hinihintay pa natin kung magkakaroon pa ba ng movement na ngayon po ay magpa-file na po this coming October 1 to 8 ang ating mga kandidato at gustong makilahok for the midterm elections. Ang iniisip ko dito, Kap, masyado nang maiksi yung time. Pero ito kaya magkakaroon kaya ito ng railroading, lalo na ang ating mga proponents or mga bigatin, kumbaga pagdating sa Senado at Kongreso. And ngayon po, sa naririnig natin, after ng filing, ay magkakaroon ulit ng another session, pagbalik ng Congress at Senate by November. That's according to Congressman Brian Yamsuan. Kung napanood niyo po mga kabarangay ang ating previous episode. Ikaw naman, Cap.
Natutuwa ako kasi makikita nyo doon sa nagko-comments, iba't ibang samot-saring mga opinion. Merong gustong tuloy na yan, tuloy yung eleksyon, tapos saka na lang mag-term setting after the election. Meron din naman na sayang lang ang pera at wag na muna magkaroon ng eleksyon para at least makabawas. Tapos i-divert yung perang maaalat sa eleksyon ng barangay sa ibang mga programa. May mga ganong mga comments at iba't iba pa. Pero ganun pa rin. Para ako ay tumatayo bilang sa incumbent, ayoko pong masyadong lumalim yung aking komento pagdating dyan. Basta sa ating mga nanunungkulan, sa ating pong mga incumbent officials, magtrabaho po tayo. At yung kasi ang hinihingi sa atin ng mga constituents natin, yung trabahong katulad na sinasabi ni Kags Marie, yung higit pa sa inyong inaasahan o sa inaasahan ng inyong constituents. So yun lamang gawin natin. At doon naman sa mga may balakin na kumandidato at maupo bilang isang public servant, wag ho kayong tumigil sa pagtulong. Wag ho kayong tumigil sa pagpapakilala. Wag ho kayong tumigil sa magkaroon ng mga kaibigan pa. Kasi pag tumigil kayo, alam na dahil lamang sa politika kaya kayo kumikilos. Ganun lang kasimple yun. So, yung mga... Baga naninigurado lang sila ka. Oo. Diba? Kung may-extend ba to, titigil muna ako sa pagtatrabaho. Pag ganun, pangit eh. Pangit yun. Tama ka dyan. Tsaka mga kabarangay, always expect the unexpected po. So, kung ma-extend at mapapasa or itong term setting na ito, bonus na lang po yun eh. Tama. Kumbaga, ito, kung ma-extend siya, humaba yung pagkakataon na makapagserbisyo po kayo, mas magandang pagkakataon po ito para gawin nyo yung mga programa na tingin nyo na magbibigay talaga ng impact sa inyong mga nasasakupan. Kasi gaya nga po ng paulit-ulit nating sinasabi, as frontliners, hindi po lahat nabibiyayaan ng pagkakataon magsilbi, higit sa lahat sa mga elected officials. Ayan po, Kags Marie at Kap. Alam niyo po, ang kinagandahan po nung programa natin, nakikita po natin at naririnig po natin yung mga saloobin ng ating mga kabarangay kung ano po ang stand nila sa ganito pong mga usapin, lalo na po yung sa term setting ng ating mga barangay officials. And meron po kasi dalawang magkaibang side. Meron pong mga umaasa pa rin po na talagang maihahabol pa po ito at kung pagbabasehan lang po natin yung panahon po na meron po ang ating Kongreso, it's looking like medyo malabo na po yung pagpasa. Pero of course, there's still that chance na talagang magkaroon po ng sesyon ng ating pong Kongreso at Senado para po pag-usapan po muli ito. Meron din naman po tayong mga kabarangay na ang sinasabi po ay ginamit na naman po ang ating pong mga barangay officials at ang ating pong mga barangay overall para po umasa sa magiging resulta po ng next year elections. Ano po masasabi po ninyo tungkol po dyan? Okay, sa akin, alimbawa kung may ample time pa, wag lang nilang i-railroad at yung i-dispense yung mga rules. Di ba? May ganon yung first, second reading, I dispense with the rules, tapos biglang na nila kaagad sa plenaryo, tapos sandali lang, may bycam na kaagad. Wag lang nilang gawin yon. Tapos imbitahan lang nila si Kags Butch sa barangay tayo. Ang gagawin lang namin, iipunin lang namin lahat ng komento nyo at ibibigay dun sa Congress. At least maririnig nila, makikita nila sino yung may gusto at sino yung may ayaw. Kaya tuloy-tuloy lang yung pagko-comment at pagsusubscribe dun sa YouTube. Dahil dun baka mamaya maisabit namin, makikita. Puro legit naman yung mga pangalan nyo dun. Talagang nagpapabati po kayo. Di ba, Kags Butch? Galing po talagang sumegway ni Kap. Ang galing. Ang galing ni Kap daw. Pero maganda yung puto ni Kap kasi pwede naman nilang gawin yun, yung i-dispense with the sponsorship speech, mag-request, motion accepted, dispense with the period of interpellation, di tapos na kagad yung second segment, tapos sa third segment, botohan na.
And then, syempre, yun nga. Kasi kung iisipin natin, 3 days na lang, ano? Hanggang Friday. Or let's just say, 2.5 days na lang. So, less than 72 hours. So, sa 72 hours, pagka sinundan yung proseso, mag-sponsorship speech. Then, tatanungin siya ng mga senador. Magdedebate sila. And then, magbobotohan nila para umakit ng third reading. Pag akit ng third reading, magbobotohan. Explanatory yung i-explain yung votes. And then, magba-BICAM. And then sa BICAM, magte-technical working group pa yan. Ang tagal! Hindi mo mapapasok sa 72 hours yan. Pero, tama, may sinabi ni Cap na pwedeng i-dispense yun. And then, kaya lang, I doubt, sa House pwede nang gawin. Speaker yun eh. Pero sa Senate ngayon, nakita nyo naman siguro yung latest viral video ngayon, nag-aaway-aaway na sila. Dahil meron din silang kanya-kanya mga reso na gustong unahin. At yung mga budget hearings, yung budget na approval ng mga kanya-kanyang departments, minamadali na at inaasikaso na at medyo maiinit na ang ulo ng ating mga legislators dahil nga mga pagod na rin. Normal yun pag ganitong naghahabol sila. So I don't think na talagang... And meron dyan tatayo kasi na isang senador o isang congressman na kahit na i-dispense with, baka hindi pumayag eh. So... Ewan natin, alam mo, ang ano naman dito, sabi ko nga dun sa, sinabi ko dun sa special episode, miracle. Miracle na lang eh. Kung may magic, yun nga lang, naniniwala akong kung gugustuhin at ano. Pero, yung magic, pwede kayong tanungin eh. Matatanong sila eh, sa proseso. Tama. Baka makalintal sila dyan. Kasi pag kinestyon ang proseso, doon sila makalintal. So, mahirap yun. And I'm sure alam ng mga senador yun. Kaya, sa akin, sinabi ko na hindi aabot yan. Within these 2.5 days, hindi talaga aabot. Pero, hindi natin masabi. Ngayon, di ba? Halimbawa, ngayon pala hindi na natin iniisip yan. Di ba, sa Paranaque, mainit na ang politika. Di ba? Si Mandaluyong, medyo hindi masyado Mandaluyong kasi magkakaibigan sa Mandaluyong. Pero sa amin sa Paranaque, mainit na. Ewan ko, hindi na nga naiisip yung mga ibang mga ganyan. O kung halimbawa magpapasa ako, city councilor ako, magpapasa ako sa ano. Hindi na, magpa-file na ako ng candidacy. At yung tayo na nakahilera, na sa council, mababait tayo, iba na pagdating ng kampanya. Ayun na, yung team nila. Yung team namin na andinin na. So, hindi ko alam kung mapapabalik mo ako sa December table at pag-uusapan natin ng maayos yung dati nating kasunduan. Kung nakapagsalita yung isa sa inyo ng masama at ganyan ang mangyayari sa kampanya. Kasi sa kampanya sa Pilipinas, mainit. Kags, Butch. Anyways, kapag may kakilala yung mga nanonood sa atin, mga congressman, send nyo ho yung yung sa barangay tayo. Send nyo lang ho sa kanila, tapos tingnan nyo. Pakita nyo yung mga sinasabi namin, sinasabi ni Kags Butch, sinasabi ni Kags Marie, sa ni SK Mike. Para at least magkaroon sila ng objective na pananaw. Para wag nilang i-railroad. No? Daanin sa tamang proseso. Di tuloy yung eleksyon. Di ba? Kaya mamaya nga malalaman pa natin sapagkat meron tayong very special guest na didiretsuhin natin. Matutuloy ba yung BSKE sa 2025? Ay, paborito nating abogado. Pero bago po yun, matanong ko si Kags Marie tsaka si Cap Dondon. Ano nga pa yung tanong ko? Okay, tutuloy ko lang. Ano sa tingin nyo pag bumalik sila sa Disyembre? Yun pa rin ba yung priority nila? Or dahil nga sa politika, baka mabago ng mga pananaw ang ating mga kongresista at mga senador. Especially nangangampanya na yan sa mga probinsya. Si Kags Marie may exposure to sa Congress. Ako tingin ko, November ang balik nila, diba? So, after ng filing, November, balik sila. Ako naniniwala ko, mukhang maliit na yung tsansa na pag-usapan pa at itakel pa ito. Higit sa lahat, ang priority po ng ating bansa sa ngayon ay maaprubahan ang budget allocation for 2025. At napakarami pong pinagdadaanan for all the issues po na iniimbestagahan both the houses and the Senate.
I think yung chance to talk about BSKE 2025, baka ipasa na lang to sa mga susunod na mahahalal. Sa bagong kongreso, no? Pag may Yes. nanalo na sa May 12. Oo nga. Ito, matanong ko si Gab, kasi mayroong mga imbitasyon ngayon ang mga kapitan na alam mo naman, marami nagre-report sa show natin, ano? Mga kapitan din sila na pag-uusapan daw yan sa isang hotel ng, I don't know kung liga, hindi naman niya siguro liga, pero mga kapitan sa buong Pilipinas, I don't know kung majority, kasama daw ang mga naghahain ng batas na yan. Ano, alam ko si Cap hindi mahilig umattend dyan eh. Nililigalig ng mga politiko, mga kabarangay officials ngayon. Ligalig tuloy yung mga Merong nangyari sa Boracay, merong nangyayari ngayon, merong nangyari nung nakaraan. Tapos invite ng mga resource person para lalo na kung kakampi nila. Ganon. Ginagamit lang na propaganda. Sorry for the word. Oo, totoo. Ganun pa rin yun. Kahit ano sabihin ng mga kapitan, kung may sinabi bigla ang presidente, ang balita ko sa isa sa mga congressman na nakausap ng mga, lalo na itong katabi ko, ang presidente yata ng isang kumpanya, ayaw daw yata yung yung 2025, gusto yata dire-diretso. Kumpanya ha, hindi Pilipinas. Hindi. Pero seriously speaking, laging iniimbita ang mga barangays ngayon, kagawad sa kapitan, para sa mga convention, para at least makausap ng mga proponents. Ako naman, seriously speaking, kanina medyo light moments namin, pero kausapin din nila yung constituents. Wag yung mga barangays lang. Wag kami. Kasi kami, syempre, hipokrito naman kami kung tatanggi kami sa ma-extend. 'Di ba? Ako, I will be straight forward sa inyo. Kung ma-extend ako, bakit? 'Di ba? Kaya nga ayoko magsasalita tungkol sa extension at sa term setting. Pero kung mga constituents naman ang kakausapin nila, doon nila maririnig na yung barangay officials na yun hindi naman nagtatrabaho Bakit natin i-extend? O anong fallback nyo kapag na-extend nyo yung isang taong hindi nagtatrabaho? Recall, kung ano yung mga nasa local government code, matagal na proseso yun. Mabigat yun, may conflict yun. 'Di ba? So, mga tao ayaw na ng conflict ngayon, lalo na very stressful ang mundo natin na ginagalawan ngayon. So, yan yung mga dapat pag-usapan talaga ng Congress, kung gusto ng both houses, kung gusto talaga nilang mag-extend ang barangay o gusto nila ma-set yung term ng barangay. Yun. So, singit lang ako, Kags Butch. Merong sinabi sa akin sa isang sa isang pagsasalita ni Secretary Benhar Abalos na talaga namang dito lang sa Pilipinas yung 3 years ang panunungkulan ng isang namumuno. Sa iba, 5 years. Sa ibang bansa, merong sa Vietnam, sa iba, Myanmar, saka sa Malaysia, may mga iba nga walang term. Wala. Basta So, yun. Dito lang talaga raw yung may isang punto de vista naman na nagsasabing kulang yung 3 years. Meron namang ganon. So, pero, again, Kags Marie, ikaw ang mas nakakaalam kung may mga kaibigan ka mga congressman Baka mamaya hantingin ako ng ating mga kabarangay. Pero alam nyo, Kags and Cap, SK, lahat yan, meron tayong bisita ngayong araw na to na makakadagdag rin po sa information na kung ito bang BSKE 2025 feasible pa ba or hindi na. Yeah, maraming salamat po Kags Marie at Cap at Kags Butch. Gaya nga po ng sinabi po ni Kags Butch at ni Kags Marie, we have a very special guest mga kabarangay, and I'm sure sa ating pong mga susunod na segment, punong-puno na naman po tayo ng aral. Kaya po pakaabangan nyo yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay